Inuna na ilang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw, gaya sa northbound at southbound ng EDSA, pati sa bahagi ng Quezon Avenue. Ang ulan ay dahil sa local thunderstorms ayon sa Pag-asa. Naniniwala ang isang structural engineer na kakayanin ng mga high-rise sa gusali tulad ng mga condominium at mga office building sakali magkaroon din ng malakas na lindol dito sa Metro Manila. I would generally say na yung condominiums and office buildings, mostly high-rise structures, are generally safe in terms of structural design. Sa mga high-rise buildings, gumagamit na tayo ng mga shear wall, okay, ito yung mga buhos ng mga pader na tumutulong para ma-resist ng mga mataas na building yung mga malalakas na lindol. Sabi ni Engineer Ronaldo Ison, posibleng mas ligtas pa mga high-rise building kumpara sa mga mabababang estruktura, lalo kung hindi ito na-inspeksyon. Para matiyak na ligtas ang tinitirahan o pinagtatrabahuhan na gusali, pwede raw hingin sa building administrator o developer ang mga dokumentong makapagpapatunay na dumaan ito sa tamang inspeksyon. Sa pag-aaral ng PHIVOLCS, MMDA at ang Japan International Cooperation Agency o JICA noong 2004, nasa 40% ng mga residential buildings sa Metro Manila ang posibleng gumuho o maapektuhan kapag tumama na ang The Big One o ang magnitude 7.2 na lindol. Plano raw itong i-update ng FIVO sa susunod na taon. Dahil po sa halos sunod-sunod na pananalasa ng mga bagyo, lindol at sa iba't ibang bahagi ng bansa, nakararanas po ng disaster fatigue o kapaguran sa mga sakuna ang ilan nating kababayan. Ayon sa Philippine Psychiatric Association, nakakadagdag dyan yung pagbabago sa pattern ng pagkain at pagtulog. Nakapagdudulot din ng disaster fatigue ang feeling of uncertainty o yung bang pangambang anumang oras ay baka magkalindol ulit o bumagyo. Dagdag pa ng DSWD, matinding stress, anxiety at trauma rin ang nararanasan ng iba. Payo ng eksperto mag-focus sa mga bagay na kaya nating kontrolin, gaya ng paghahanda sa mga kalamidad. Kabilang sa dapat ihanda ang go bag at alamin ang emergency contact numbers at evacuation centers. Panibagong insidente ng harassment ng China sa West Philippine Sea. Binomba ng tubig ng China Coast Guard ang BRP Datu Pagbuaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources malapit sa Pag-asa Island kahapon. Sa kuha ng Philippine Coast Guard, pinatamaan ng water cannon ng China Coast Guard vessel 21559 ang likuran ng BRP Datu Pagbuaya. Makalipas ng 3 minuto, binangga rin ng CCG ang barko ng BFAR. Wala namang nasaktang Pilipino sa insidente pero nagtamo raw ng pinsala ang BRP Datu Pagbuaya. Nasa Pag-asa Island ng PCG at BFAR para magbigay ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy roon. Isinisi ng China Coast Guard sa Pilipinas ang insidente dahil paulit-ulit daw binabaliwala ng Pilipinas ang kanilang mga babala at lumapit pa sa barko ng China. Kinundinan ng PCG at National Security Council ang panibagong harassment ng China. Dito ang NMC, may karapatan ng Pilipinas sa magsagawa ng maritime operations malapit sa Pag-asa Island na bahagi ng territorial sea ng ating bansa. Ganap ng batas ang Republic Act 12309 o Free Funeral Services Act. Nakasaad sa batas na ito, nasasagutin ng gobyerno ang burol at papapalibing sa mga nasawing mahihirap na Pilipino. May mga accredited na funeral establishment na magbibigay ng libreng funeral service para sa nasawi. Ang gastusin ay sasagutin ng regional offices ng Department of Social Welfare and Development. At batay sa website ng Senado, naglapse in tulo ang panukalang batas matapos dumaan ang 30 araw na hindi ito nabito o napirmahan ng Pangulo. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.